What do you do when the deadline is near and your prayer hasn't been answered yet? I've been waiting for my visa approval for weeks and nothing's happening. What if I have to pay again? What if madeport ako? What if ang dami kong what if? I'm tired, but here's what God is teaching me. Hello everyone, my name is Kath and welcome to another episode of Even If You Don't Understand, a journey of faith and surrender. Today, I will talk about my waiting season na ma-release yung visa ko when everything feels delayed. Ano yung tinuturo ni Lord dito? Last episode, I talked about God asking me to quit that one job. So, I have 2,500 dirhams that will help me to survive my life here in UAE. Para lang magkaroon kayo ng context, I paid for my own visa. So, I am under a freelancing visa. So, yung visa ko na to, it will cost me around almost 9k dirhams. 9k dirhams is equivalent to 130,000 pesos. Almost 130,000 pesos. So, I am paying for that monthly. So, imaginein mo, I have 2,500 and then dinideduct yung visa ko na binabayaran. So, talagang by faith ako naniniwala that God is providing. Imaginein mo yung parang, Lord, bakit pinaalis mo sa akin yung trabaho na yun? And then, yun pala, laki yung mabayaran ko sa visa. But I want to explain to you what happened during that season ng buhay ko na inaantay ko yung residence visa ko. The reason why I decided na bumili ako ng sarili kong visa kasi during those time, I feel like God is leading me to work from home, which yun naman talaga yung work ko sa Pilipinas. Ang nasa mind ko during those times is magbibuild lang ako ng business ko dito. Like, magkukuha ako ng mga clients here, magsushoot ako. Yung ganong idea ng business yung iniisip ko. So, I still have the freedom to choose my clients. I still have the freedom to work on my own timelines. Yung ganon. Kaya bumili na rin ako ng sarili kong visa. So, meron akong, like, nag-extend ako dito for a month. So, during the time na nag-extend ako for my visa, sinubmit ko na lahat ng requirements ko para ma-process na yung pagbili ko ng visa. Turns out, parang almost 1 month preparation yun. Kasi akala ko, 2 to 3 weeks marirelease na yung residence visa ko. It turns out na malapit na mag-expired yung tourist visa ko, hindi pa rin nare-release yung residence visa ko. Sinubmit ko lahat ng requirements ko in that span ng week na yon para meron akong 1 month preparation. Kasi ine-expect ko, in that 1 month preparation ng residence visa ko, hindi na kami aabot dun sa date ng expiry ko. It turns out, hindi na i-release yung residence visa ko. So, kapag hindi ma-release on time yung visa ko before ng expiration nun, I have to extend again. So, it will cost me another 15,000 pesos or that's around 1,000 dirhams. And I was like, bakit? Kasi in that span of whole month na binayaran ko na kasi I paid for that almost 9k visa kasi ang expectation ko, ma-release yung residence visa ko after that month. But it turns out, parang ang mangyayari, kailangan ko pa ulit mag-extend ng another month at magbayad ng 1K. And I was like, wala na talaga akong natitirang pera. Hindi ko na alam paano to magsusurvive. And yun yung moment ko na parang, Lord, ano to? Parang nandyan ka ba? Nakikita mo ba yung lahat ng pangyayari? Sobrang itong season na to ng pag-aantay ng residence visa ko, ito yung point na parang gusto ko na mag-give up. Ito yung point na parang uwi na lang ako ng Pinas. Ano bang ginagawa ko dito? Parang may mangyayari ba? Dito na ako nag-question lahat sa pag-aantay ng visa ko. Hindi ko na i-elaborate yung mga detalye kung ano yung mga nangyari sa visa kasi I want to respect the company na kinuhaan ko ng visa. But for me, during the time na nag-aantay ako na ma-release yung visa ko for almost a month, grabe yung anxiety na inabot sa akin na parang di na ako nakakatulog noon. Parang iniisip ko na lang, Lord, kagastos na naman. Lord, dapat to, dapat ganito, dapat ganito. So, wala na akong ginawa kundi i-magnify yung situation ko na malapit nang ma-release. Malapit na mag-end yung tourist visa ko and yet yung residence visa ko hindi pa nare-release. And I feel like na dapat na-release yun kasi in that span of 1 month, binigyan ko, alam mo yun, binayaran ko na yung residence visa ko and then gusto na naman magbayad ako ng panibago. And I feel like sobrang hurt ko sa sitwasyon na yun. Nasaktan talaga ako kasi parang even sa Lord, I feel like dumating ako sa point na
ayoko na mag-pray. Dumating ako sa point na parang gusto ko na namang takasan itong calling sa akin ni Lord. Kasi, alam mo yun, parang, ano to Lord? Parang nag-obey ako sa iyo, sinunod kita, and yet itong one thing na I am expecting you, Lord Jesus, na mag-show up ka on the time na hindi na ako kailangan mag-extend, pero na-delay pa din. So to make the long story short, na-delayed pa din yung visa ko. But ngayon pa lang, sasabihin ko na hindi naman na ako nag-extend for another month, pero nagbayad pa rin ako ng penalty kasi nagkaroon ako ng penalty kasi wala pa akong visa nun, pero hindi na 1,000 dirhams yung binayaran ko. It's almost, I think, 250 dirhams na lang. So malaki pa din yung na-save ko, pero yet, in my heart, nagbayad pa din ako. May penalty pa din ako. In the first place, I feel like hindi na dapat nangyari yun, pero nangyari pa din siya. But I believe God has a reason to teach me something na merong behind it kung bakit na-delayed. And I want to talk about the reason ng waiting season natin at bakit na-delay yung lahat ng bagay. I may not understand up until this time bakit dumating sa point na napaka-stressful ng visa ko na yon. Bakit dumating sa point talaga na inhayaan ni Lord ma-delay yung visa ko na yon. But I feel like during those moments, yun yung pinaka naging close namin ni Lord na season. Kasi talagang sa sobrang iyak ko, kasi imaginein mo, parang iniisip ko, parang Lord, kung hindi ako marireleasean ng residence visa, uwi na lang ako. O Lord, kung hindi ma-release yung residence visa ko ng time na yon, mababaon ako dito sa utang, or hindi naman mababaon sa utang, pero dagdag gastos na naman. Pinakwit mo na, alam mo yung hindi nagme-make sense lahat. Kaya yung title ng podcast talaga na to, even if you don't understand. Kasi hindi ko talaga naiintindihan lahat. Imaginein mo, pinakwit niya yung isang job, and yet, ang laki ng babayaran ko sa visa ko, and yet, there's a delay in my visa, and, alam mo yun, parang pag binabalikan ko yung moment ko na yun, na nandun ako sa season, sobrang, even up until now, parang, Lord, ano yun? Hindi ko naiintindihan. Bakit? 'Di ba? But, yun nga, na-expired pa din yung visa ko, umabot pa din siya, nagkaroon ako ng penalty, pero at least hindi na yung 1,000. Pero, ano yung gusto kong i-share dito sa podcast ko na to? I believe lahat tayo dumadaan sa season of waiting. Or, I believe dumadaan tayo sa season na inaantay natin mag-move si Lord, but it seems like God is delaying everything. Like, baka nagpe-pray tayo ng, Lord, gusto ko na magkatrabaho, financial breakthrough, nagpe-pray tayo na, Lord, ibigay mo na to, and yet God is silent. And this is my season na kung saan bakit ako naiyak? I really feel like that this is the season ng buhay ko dito sa UAE na talagang nandun ako sa bagsak na moment ko kasi yung visa ko na to, nagsabay-sabay lahat, nagkaroon ako ng problema sa clients ko sa Pinas, ang daming nangyayari behind the scene, hindi lang yung visa ko, ang dami kong anxiety na pinagdaanan, kaya parang akala nyo parang ang ganda ng buhay ko dito, akala nyo grabe, ang ganda na ng nangyayari sa buhay ni Kat, hindi nyo din alam yung nangyayari behind closed doors kasi yun lang yung nakikita nyo, but I believe God is faithful. So during the time ng waiting season ko, hindi ko naintindihan bakit kailangan ni Lord i-delay yung visa ko, hindi ko naintindihan bakit kailangan ko pa magbayad ng ganong amount, but I believe God is in control. So, kung makikita nyo or kung napakinggan nyo yung mga past episodes ng podcast ko, you might say na parang grabe yung faith niya, parang iniwan niya yung lahat to obey God, na word lang ni Lord. Pero during the time ng season ko na to, ng pag-aantay ko sa visa ko, na-test talaga yung faith ko. So, ang one thing na gusto kong i-share sa inyo, yung mga lesson na tutunan ko, sometimes inaalaw ni Lord yung delay. Sometimes inaalaw ni Lord na hindi ibigay yung gusto mo kasi gusto niyang i-test kung ano talagang condition ng puso mo. Whether you will trust Him, you will believe that He can do it, or you will just like, and ayoko na kasi nagiging mahirap na yung sitwasyon, nagiging mahirap na yung daan. Ayoko na magtiwala kay Lord. But during those seasons, dumating ako sa point na, Lord, ayoko na nito, gusto ko na umuwi, miss ko na yung family ko, tapos ganito yung nangyayari sa akin, buti pa sa Pinas. Alam mo yung laging buti pa ganun, buti pa yung ganito, buti pa yung ganun. Hindi ko na nakita yung hands ng God moving. But I really feel like chine-check ni Lord yung condition ng puso ko. Pinuprune ni Lord yung mga mali sa puso ko na even yung identity na pagkakaisip ko kay Lord, inaayos niya. Dito din dumating sa point ako na magtitiwala ka ba sa akin kahit hindi mo naiintindihan? Will you still trust me and say that I am a good God kahit hindi ko binigay yung gusto mo? Kasi we always have this misconception about God na parang pakiramdam natin we are entitled na kapag nagbasa ako ng Bible,
nag-speak ako on my own point of view. So, when I am reading the Word of God, when I am serving God, when I am obeying God, I feel like entitled ako na parang, Lord, ito sagutin mo to Lord, maging on time ka dito Lord, gawin mo to gawin mo to. And I feel like ginagawa kong genie si Lord. Na parang walang karapatan si Lord maging delayed. Walang karapatan si Lord na hindi answer yung prayer ko kasi ginagawa ko naman yung mga ritual as a Christian. Alam mo yung ginagawa ko yung way to follow God. But sometimes, hindi talaga binibigay ni Lord yung mga desire ng puso natin because God is correcting our hearts. And He correct my heart during those times. So, parang alam mo yung pinopoint sa akin, so magtitiwala ka lang kapag binigay ko yung lahat. So, maniniwala ka lang that I am a good God kapag naging on time ako. What if na-delay ako? Magtitiwala ka pa din ba at kaya mong masabi that I am a good God kapag hindi ko binigay yung gusto mo? And during those moments, dumating ako sa point na ayoko nang mag-pray. Dumating ako sa moment na ayoko na magbasa ng Bible. And meron talagang, kasi every night, like every morning, I will pray, I will read my Bible. And every night, habit ko talaga na nagbabasa ako ng word ni Lord. And every time na nagbabasa ako ng word ni Lord, nagpipray ako, parang nagiging connected kami lalo ni Lord. But may times na yung gabi na yon, natulog na lang ako without opening my Bible, without reading the Bible. Sabi ko, Lord, cool off muna tayo. Di ba? Parang ang kapal lang mukha. Sino ako to tell that to the Lord? Pero I am just being honest with you guys. Hindi ko pwedeng i-fake yung testimony ko dito, yung walk ko kay Lord. Because walking with God is the narrow road talaga. Hindi yan yung parang pag sumunod ka kay Lord, mabibless ka. Pag sumunod ka kay Lord, lahat ibibigay niya. Pag sumunod ka kay Lord, no. That's fake Christianity. That's a fake walk with God. But if you started to walk with God, everything seems hard. It will become a narrow road na talagang testing of your character, testing of knowing who Jesus is. Kasi if we will just continue to think na pag sumunod ako kay Lord, blessing. Kung i-fix natin yung eyes natin sa blessing na ibibigay sa atin ng God, mas susunod lang tayo kapag blessed tayo. Mas gugustuhin lang natin yung blessing more than the blesser. Ang gusto ng God, relationship. Diba? Relationship, not just religion. So, during those time na nangyari yung delayed na to yung visa ko, hindi ko na naiintindihan ba't kailan pa i-delay ni Lord. Dumating ako sa point na ayoko na mag-pray. Sabi ko, Lord, cool off muna tayo. I cannot come into your presence na sabihin ko sa'yo, Lord, I trust you, pero hindi na ako nagtitiwala sa'yo. Hindi ko kayang mag-pray na sasabihin ko sa'yo, Lord, you're in control, pero alam ko sa sarili ko not. I just come into the presence of God being honest of who I am. Because sometimes, let's be honest, na parang ayaw na nating mag-pray kasi hindi binigay ni Lord yung gusto natin. Ayaw na nating magtiwala. Parang iniisip natin sa iba gagawin niya ni Lord, pero pagdating sa akin, hindi niya gagawin yun. Kasi, naniniwala naman ako na my God. Naniniwala ako na kaya niyang gumawa ng miracle. Pero pagdating sa akin, bakit parang ayaw ni Lord ibigay yung lahat sa akin? Alam mo yung nagkaroon na ako ng ganong thinking. And I feel like during those time, yun yung correction sa akin ni Lord, na kino-correct ni Lord yung the way I think, the way I see Him, na parang hindi mo ko titingnan, hindi ka lang susunod kasi may blessing. Hindi ka lang susunod kapag binigay ko sa iyo yung lahat. Susunod ka, ibigay ko man o hindi, susunod ka kasi mahal mo ko. Inaano ng God, ina-align ni Lord yung heart ko towards Him. And I feel like most of us, hindi tayo nagiging honest kay Lord sa prayer time natin. Sometimes, parang naging routine na lang yung prayer time natin na parang, Lord, ito yung gusto ko. And pagka meron tayong nararamdamang something sa heart natin, hindi tayo nagiging honest kay Lord. Ako kasi sa prayer time ko, I'm always honest kay Lord. Yun, parang siguro, yun yung nakapagpatibay sa amin kay Lord. That I can tell God when I am disappointed. I can tell sa Lord kapag medyo offended na ako, I can tell sa Lord na parang, Lord, nagtatampo ko sa iyo, Lord, ganito yung nararamdaman ko. It's just because He understands me. It's just because that's the level of our relationship na hindi ko pwedeng ipeke na gusto ko makita nyo na parang ang walk ko kay Lord, grabe, perfect. Gusto ko makita nyo yung walk ko kay Lord, grabe. Alam mo yun, praise the Lord. Hindi. Gusto kong makita nyo that there are times that ayoko na. There are times that I wanted to quit. There are times that I wanted to go home. Dumating pa nga sa point na parang di ba ako nababaliw na iniwan ko yung lahat ng meron ako, tapos sinunod ko yung gusto mo dito, Lord. Tapos parang pakiramdam ko lahat ng nangyayari hindi according to my plans. And talagang
nasaktan ako dun kay Lord na parang, Lord, ginagawa ko to, nagbabasa ako ng Bible, sinusunod kita, nagla-life group ako, I'm reaching those people, pero wala kang ginagawa on my behalf. And I just come into the presence of God being honest. Na parang hindi natin pwedeng i-fake because kasi alam ni Lord, nasa isip mo pa lang, iniisip mo pa lang, alam na ni Lord kung ano talaga yung laman ng puso mo. That's why kailangan nating pumunta sa presence ng God na ikaw. Kaya yung secret place mo kay Lord, ikaw at saka si Lord yun eh. Hindi pwedeng in public, grabe ka manalangin, pero in secret place, wala ka because in that secret place, dun ka i-ignite ni Lord eh. Dun i-ignite ni Lord yung relationship mo. You can come in that secret place being angry. You can come in that secret place na meron kang offended heart. You can come in that secret place na parang, Lord, ito yung nararamdaman ko, but I always make sure na parang, Lord, hindi man kita maintindihan ngayon, but I believe that one day, maiintindihan ko ba't kailangan kong mag-antay. One day, marirealize ko, Lord, bakit kailangan kong gawin to? Bakit hindi ka nag-show up sa ganito? I always have to work. Kasi kailangan mong ipaglaban yung faith mo eh. Kailangan mong ilaban yun eh. Hindi pwedeng si Lord lang. Kailangan mo mag-effort because it's a relationship. It's two-way kayo. Hindi pwedeng si Lord lang yung nagbibigay ng effort na maging makilala mo siya. You have to make an effort to know God. And during this testing ng buhay ko, God is introducing Himself na sinasabi niya, Kat, ito yung puso mo. Gusto mo masunod ka. Gusto mo kung ano yung gusto mo, yun yung masusunod. Nilalagay mo ko sa box. Nilalagay mo ko na parang, kasi gusto mo maging on time ako. Ipipilit mo yung gusto mo. Kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, masasaktan ka. Pag nasaktan ka, ayaw mo na. And that's the level of my faith before na ni-reveal sa akin ng Lord. So parang, Lord, ibigay mo man o hindi, matitiwala ako. Lord, ibigay mo man o hindi, susunod ako. Pero hindi ako dumating sa point na ganito ako mag-isip. Kasi ang daming binago ni Lord sa the way I think. But I just continue to seek God. Kasi alam mo, yung greatest fear ko, bukod sa maging pangit ako, kasi yun talaga yung fear ko, na ayoko talagang pumangit. Ayoko talaga. Lord, ayoko po pumangit. Pero yung greatest fear ko, Lord, ayoko na po ng buhay na wala ka. Ayoko na yung ako yung masusunod. Ayoko na yung my ways, my diskarte. Para kasi lagi akong sablay. Grabe, lagi akong sablay sa mga decision making ko. Parang pakiramdam ko, ang galing-galing ko. Kasi naniniwala sa akin yung mga magulang ko na magaling ako. Yung tao sa paligid ko naniniwala na kaya ko mag-lead. Pero Lord, kung wala ka, hindi. Sablay ako eh. Takot na takot akong mag-make ng any decision na wala yung hands ng God doon. Takot ako mag-make ng any decision na hindi yun approved ni Lord. Kasi alam ko, pag hindi niya approve yun, yung ending nun, ay, nako. During those time na parang etong visa ko na to, ang daming ni-reveal ni Lord sa akin. And thankful ako na dinelay ni Lord yung season na yun. Kasi naging malalim ako eh. Kasi kung hindi dumating yung testing na yun, kung hindi dumating yung point na kailangang i-delay ni Lord lahat, kailangang gawin niya yun. Kasi hindi ako magiging ako ngayon. Hindi mababago yung the way I think, the way I see God. Kasi even me, ang dami ko pa ding misconception about God. And unti-unting binabago yun ni Lord. Unti-unti ni Lord ini-introduce ulit yung sarili niya sa akin. That you will not just follow me because may makukuha ka. You will follow me because you love me. Alam mo yung gusto ni Lord, yung puso ko eh. Yung puso ko na parang, Kat, would you trust me? Parang, alam mo yung imaginein mo, ito yung analogy, imaginein mo nandun ka sa dulo ng tulay. At sa tulay na yun, yung babagsakan mo, talagang ikamamatay mo. Pero God is asking you, would you trust me? Would you jump and know that kaya kitang saluhin kahit tumalon ka dyan? And nandun ako sa ganung point na parang, Lord, hindi ko sinasabing grabe ang perfect na ng faith ko. Hindi, ang dami ko pa ding doubts kay Lord. Ang dami ko pa ding question kay Lord. Ang dami ko pa ding iyak kay Lord. Pero one thing that nagkikip sa akin na mag-continue, kasi Lord, anong gagawin ko kung wala ka? Ano namang buhay ko kung wala ka? Kasi na-experience ko na yung buhay na wala si God. But I always come back sa mindset ko na parang, hindi madaling sumunod kay Lord.
Ang daming testing, ang daming ilalabas ni Lord sa puso natin. Ang daming mga baggage nating dala. Ang daming taong gustong i-forgive sa atin ni Lord. It's a really narrow road na kailangan nating daanan. Because following Jesus is the best thing, but it's the hardest. Ayokong sabihin sa inyo na once you follow Jesus, you will be blessed. Ayokong sabihin sa inyo na pag sinunod nyo si Lord, yung buhay nyo, magiging blessing lang yan. No! That's not the truth. I want to speak to you. Grabe yung fire ng heart ko. I want to speak to you that when you decided to follow Jesus, you will be tested. You will be pruned. Ang daming babaguhin sa iyo ni Lord, and it is a narrow road, a hard road. Would you still trust Him? Even if your dreams ay hindi ibigay ni Lord, even if your prayers hindi answer ni Lord, would you trust Him that He knows what He is doing? Kasi ang problema sa atin, we always tend to believe na sisimba lang ako or magsisimba tayo, magbabasa tayo ng Bible, magpipray tayo kasi may hinihingi tayo kay Lord. Makakaalala lang tayo kay Lord kapag meron tayong gustong ihingiin. Tapos pag nakuha na natin yung gusto natin, iiwan natin si Lord. Kapag nakuha na natin yung one thing na pinagpipray natin, tatalikuran na natin si Lord. I've been there, done that. But always, binabalik ako ng Lord na purifying my heart, who I am on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Marami sa atin, we are just so in love with the Lord every Sunday. We love the idea of being with the Lord every Sunday. But who we are on that closed door, who we are on Monday, who we are on Tuesday. Because following Jesus, hindi lang siya every Sunday. Following Jesus is every day. Kaya nga nasa word niya, di ba? You have to follow me every day. You have to carry your cross every day. And every day, there's a battle na kailangan nating lakaran. There's a challenges na kailangan nating harapin. But you always have to look for today. Huwag mo nang isipin na baka mag-fail ako tomorrow. Bukas mo na siya isipin. Isipin mo yung walk mo today. Ang layo na nung mga na-point ko, pero one thing that I am saying is, yung delay na na-experience ko about my visa, yung hindi pagiging on time ni Lord during those visa at inalaw niya pa din ako magbayad. If you will ask me kung gusto ko pa din siyang pagdaanan, kung halimbawa babalikan ko siya at alam ko yun na yung mangyayari, tatanungin mo ako kung gusto ko siya ma-experience. My answer is yes. Kasi no amount of money, no amount of delay, yung makaka-purify my heart of knowing Jesus more, of loving Jesus more, in checking my heart, in knowing that, Lord, kung ma-delay man, sige, you're still a good God. Doon ko siya na-experience. And really, those delays, those waiting season, sige lang, mag-antay ka lang, but make sure kasama mo si Lord during your waiting season. Hindi siya magbe-make sense ngayon, but someday, it will make sense. So this is my episode 4 of my podcast, and I believe I pray that I imparted something sa mga puso nyo na God is so good, that God is in control, that wag mong tingnan si Lord na blessing lang. Wag kang sumunod kay Lord dahil may blessing lang. Hindi. Susunod tayo kay Lord, mahirap man o hindi. Sickness and in health, riches or purpurer. That's the covenant we have to walk with God. And if you feel like, Lord, I want to follow you, pero hindi ka handa or gusto mo lang mag-follow kay Lord for the blessing, tell you, it will be so hard. But I am telling everyone, follow Jesus even if life don't make sense. Thank you for watching my episode 4. If you watch it until the end, please do tag me on my Instagram account. It's Created with God. I will really appreciate those people, and I want to hear kung ano yung natutunan nyo during my podcast. You can comment here or you can watch on my YouTube channel to see my reaction. Kasi in this podcast episode, just my voice. But if you really want to know more, please give me a follow on my YouTube channel and tag me, follow me on my TikTok, and I appreciate you guys. And I pray that God will continue to give us encouragement, continue na mag-provide sa atin ng lahat ng ating need, and God will move in our behalf. Thank you for watching, guys. God bless you.